Programang ito ay rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Ang inyong matutunghayan ay totoong pangyayari sa buhay ng dalawang kabataan na sina Michelle at Andy. Mula sa hindi magandang pangyayari sa buhay nila at sa mapapait na karanasan, ating masasaksihan ang pagkilos ng Diyos upang sila ay mabago, magpatuloy at maglingkod para sa Diyos. Ako si Andrea de la Torre, 14 years old. Isang estudyante na punong-puno ng pangarap sa buhay. Nagsusumikap sa pag-aaral para sa pamilya ko. Kung i-describe nga ako ng mga classmate ko, pati mga guro ko din. Masayahin, tahimik, at simpleng tao. Pero ang lahat, Andrea, tawag nagbago. ka ni Sir Carlos sa classroom. Bakit daw? Hindi ko alam. Wow, iba na talaga mag-memory. Hindi ha. Sige na, dyan na nga kayo. O ikaw, dito ka! Andrea de la Torre, Sir? alam mo bang mataas ang grades mo? Talaga, sir? At isa ka sa mga running for valedictorian. At alam mo, matalino ka. At maganda. At sa gusto mo, magbuhubad ka. Sir, teka. Ano ba? Sir! Sir, ayoko! Ano ba, sir? Nangyari ang mga bagay na hindi dapat. Diring-diri ako sa sarili ko. Kung pwede lang sa bawat buhos ko ng tubig, mawala lahat ang karumihan sa buong pagkatao ko. Christian after all, and though I love you so, temptation finds its way to me. Need to trust in you with all my heart. Take me out of the dark, my Lord. I don't want Hindi lang isang beses, dalawa, tatlo, paulit-ulit. Hindi ko alam kung saan nga ako pupunta eh. Kung sino pwede kong takbuhan at pagsabihan. Lalo na ang Diyos. Pinabayaan niya ako. Ayoko na ng ganito. Tigil na natin to. Okay, fine. Bakit? Akala mo, may magmamahal pa sa'yo? Wala na. Basura ka na. Tandaan mo yan. Wala kang kwenta. Akala ko noon, hindi na ako makakaalis sa pangit na pangyayari sa buhay ko na ito. Ilang beses kong pinagtaangkaan ang sarili kong buhay sa sobrang pandidiri ko sa sarili ko. Akala ko, hindi na ako matatanggap na magulang ko. At akala ko, hindi na ako mamahalin ng Diyos. Hanggang sa... Tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Simula noon, nagdesisyon na ako magpagamit sa gawain ng Panginoon. Kaya ngayon, isa na akong youth leader sa aming church. So, yung word ko today is Acts 1 verse 8. But you shall receive the power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. So ako, na-experience ko na, may na-experience ako at hindi ko ikinakahiya kung ano man yung nangyari sa buhay ko. Dapat tayo kapag may problemang dumaraan sa buhay natin, huwag tayong mag-rely sa sarili natin. Kailangan sabihin natin sa Lord na, Lord, hindi ko kaya ito pag wala ka. Kaya kapag may nangyari man sa buhay natin na masama, huwag nating sisihin ng Lord, bagkos tayo pang maging witness para i-share to sa ibang tao. Ang sarap pala sa pakiramdam na meron kang Panginoon sa buhay mo, no? May kapayapaan, kasiyahan na hindi mo matatagpuan sa mundong ito. At ang pagmamahal ng Diyos na siya lamang ang makakapagbigay. Ako si Andrea de la Torre at ang buhay kong ito ay naging isang buhay na patotoo sa mga kabataang katulad ko. I witness. Oh, mga anak, ngayon na ang business trip ko. 3 days ako mawawala. Yung pinto, lagi nyo isasara ha. Tsaka pag aalis kayo, huwag kayong magpapagabi. Ikaw, Michelle. Ako si Michelle Santos. Ang aking storya ay hindi na naiiba sa mga kwento ng mga kabataang naligaw ng landas. Barkada, bisyo, at pagpapasaway sa magulang. Higit sa lahat ang ma-involve sa premarital sex. Ikaw ang panganay. Ikaw bahala sa kapatid mo ha. Ako akong bahala. Tsaka magsimba ka rin ha. Magsimba kayo. Opo. Okay? Ingat kayo ha. Bye, Maina. Bye-bye.
Bye-bye, love you. Bye, Ma! Ingat! Bye-bye! Ingat kayo ha! Yes! Akin na nga yung cellphone ko! Bakit ba? May tatawagan ako. Papupuntay mo na naman yung mga barkada mo. Ano Susumbong naman kita sa'yo? kay mama, tignan mo ha. Hello? Oh, punta kayo dito sa bahay. Wala si Mama. Naku, makakapag-party na naman tayo. Dalian nyo na ha. O sige, tatawagan ko pa si Babe. Hello, Babe. Wala si Mama. Punta ka dito sa bahay. Pupunta rin yung barkada. Sige na, Babe. Kita nga tayo mamaya ah. I love you. Late naman kami! Hoy! Oh, siya na ano? Teka. Mga wala na naman, men. Oh, yan, Jane! Uy, thank you. Mahal mo na ako. Ako yan, oh, party lang oh. Okay ka pala eh. Cheers! Babe, nahihilo na ako. Gusto ko na matulog. Mas ka. Ano ba naman to mga kainuman ko? Babe, gising na. Baka muli tayo ni Michael. Babe. 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 Oh, babe, bakit yan dito? Hindi ka man nag-text. Bakit? Kasi? Oh, ba't? Buntis ako. Ano? Hindi ka kasi nag-iingat eh. Ano kasunod niyan? Alam mo namang hindi ko kaya yan, di ba? Anong gagawin natin dyan? Hindi ako pinanagutan ni Rick. Gulong-gulo ang isip ko. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Sino ang tatakbuhan ko? Isang bagay lang ang naisip ko. Ang ipalaglag ang batang nasa tiyan ko. Michelle Santos. Next, please. Pinatay ko ang sarili kong anak. Hinding-hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ang anak ko! Ang anak ko! Ang anak ko, pinalaglag ko. Ano, anak? Akala ko na hindi ko na mapapatawad ang sarili ko sa nagawa ko sa isang batang hindi man lang nasilayan ang liwanag ng mundo. Akala ko hindi na ako mapapatawad ng magulang ko, lalo na ang Diyos. Hanggang sa... Tahanap, o tahanap. Ihingi mo ng tawad din sa Diyos. Nakapatawarin mo rin yung sarili mo. Okay? Anak. Habang nasisinayan pa natin yung araw, pag umaga, lagi tayong may pag-asa. Anak, mahal na mahal ka ng Diyos. Anak, mahal na mahal ka namin ng daddy mo. Tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at personal na tagapagligtas. Simula nun, nagdesisyon na ako magpagamit sa gawain ng Panginoon. Dadako na tayo sa salita ng Diyos. Kaya ngayon, isa na akong youth leader ng aming church. Let's open our Bible in Acts 1:8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. Sabi dito sabi sa Bible, dapat ang buhay natin, dapat gawin nating buhay na testimony, maging living testimony tayo. Hindi lang sa atin, sa iba't ibang tao. Dapat we shall
we shall be witness na maging magpapatotoo tayo kahit anumang nangyari sa buhay natin. Ginawa yun ni Lord kasi para magkaroon tayo ng patotoo na binago. Ang sarap pala sa pakiramdam na meron kang Panginoon sa buhay mo, no? May kapayapaan, kasiyahan na hindi mo matatagpuan sa mundong ito. At ang pagmamahal ng Diyos na siya lamang ang makapagbibigay. Ako, si Michelle Santos, at ang buhay kong ito ay naging buhay na patotoo sa mga kabataang katulad ko. I witness. Tuluyan na nilang pinalaya ang kanilang mga sarili sa kanilang nakaraan at nagpatuloy sila sa paglilingkod para sa Diyos. Hindi man naging maganda sa umpisa ang istorya ng kanilang buhay, ngunit ito naman ay nagbigay aral at pag-asa sa kanila at sa buhay ng ibang kabataan. Mananatiling saksi sila Michelle at Andrea sa kabutihan ng Diyos habang sila ay nabubuhay sa mundo.